na sa ating punong guro na si Ginang Letty G. Hernandez, ma'am. At sa ating kapaguro na sina Ginang Jairo Diaz, Ginang Veronica Indig, Ginang Bernadette Siu, at Ginang Sheila Villar. Ngayong umaga, ating tunghayan ang pagdebate tungkol sa isyu na cellphone sa loob ng silid-aralan dapat bang ipagbawal? So ngayon, araw, ating pakinggan ang panig ng dalawang grupo. Bago muna, ating muna ibibigay ang ating moderator na si Natalie. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating kagalang-galang na punong guro na si Ginang Letty G. Hernandez at sa mga magagaling na mga guro na nandito po ngayon bilang panel judges sa ating debate na sina Ginang Sylvia Herodias, Ginang Veronica Indig, Ginang Bernadita Siu, at Ginang Vivian Sampayan. Ngayon ating mapapakinggan ang dalawang panig. Sa kanilang talakayan sa isyong cellphone sa loob ng silid-aralan, dapat ipagbawal. Ating mapakinggan ang kanilang paliwanag kung dapat bang ipagbawal ang cellphone sa loob ng silid-aralan o hindi. Ating kilalanin ang dalawang panig. Unahin nating kilalanin sang-ayon sa grupo. Kami ang hindi sang-ayon na grupo. Ako ang mga kasamahan ko po ay higa and raise or tuwaan na kilalanin din po natin ang mga sang-ayon. Sang-ayon ng grupo. Ako po, impressions sa bansa. Ang mga kasamahan ko po ay sina Dendel, Joseph, Michael, Jane, at Jenna. Nakilala na po natin ang dalawang grupo. Atin na pakinggan ang kanilang mga paliwanag. Sa isyong cellphone, dapat bang ipagbawal sa loob ng silid-aralan? Una na natin pakinggan ang paliwanag ng sang-ayon na grupo na hindi ipagbawal ang cellphone sa loob ng silid-aralan. Ang cellphone ay mahalaga sa panahon ngayon. Malaking ngayon ang cellphone, lalo na ating pag-aaral ay teknolohiya na magagamit natin sa ating pag-aaral. Dito maaari
cellphone ay nakakatulong din sa pagbigay ng tamalibaybay ng salita. Hindi na natin gamit ang diksyonaryo dahil i-search lamang natin sa cellphone. Ready? Number 5, go. Ang cellphone ay makabagong teknolohiya na hindi na tayo mahihirapan maghanap ng kahulugan ng mga salita sa pag-search ng salita gamit ang cellphone. Lahat na sinabi nila ay nangalaga, lalo-lalo na ang komunikasyon. Tingnan natin ang panig ng hindi sang-ayon. Atin namang pakinggan ang sang-ayon sa pagbawal sa paggamit ng cellphone sa silid-aralan. Cellphone ay isang teknolohiyang natutulong sa pag-aaral na maging tamad sa pag-aaral dahil hindi sila matutulong magsikap sa pag-aaral. Dahil sa cellphone, ang mga mag-aaral ay hindi na marunong sa pagbaybay dahil sa pag-text. Ito ay pinaiksi. Ito ay naging resulta na naging mahina din sa paggawa ng pangungusap dahil sa pamamagitan ng pagsulat ng text sa paglaro. Ang cellphone ay hindi nakakapagod dahil sa game na natutunan ng marunong mag-aaral. Ito din ang dahilan masamang magbabago ng ugali ng Go. Ang cellphone din ang mga mag-aaral ay hindi marunong magtipid dahil sa taging kalod nito sa kanyang cellphone. Dahil sa cellphone, maraming karahasan ang nangyayari dahil sa video na makikita nito at ito ay ginagayan ng mag-aaral. Straight, go. Ang cellphone ay nakadisturbo sa klase. Atin na narinig ang mga panig ng dalawang grupo. Ngayon ating pagbigyan ang bawat grupo sa kanilang katanungan. Ating hindi sang-ayon na dapat ipagbawal ang cellphone. Naging tamad ang pag-aaral dahil sa cellphone. Nagiging tamad ang mag-aaral ng dahil sa cellphone. Dahil hindi na sila magagang aralin. Nang larawan sa kanilang cellphone. Ang cellphone ay nakabagong teknolohiya na tumutulong sa ating ngayon. Sa ating asang pangangalain upang hindi tayo ating panahon. Go. Kayo, bakit nasabi ninyo na hindi ko nanonood ang mabaybay ng ang mga aaral dahil dahil sa cellphone, tingnan
na gano'n na ang magbabalita. Details mo? Ano na, Di pa i-video. Dito. Talaga ang cellphone dahil may malaking tulong sa ating makabagong panahon. Ating pag-aaral na maaaring lang aralin araw-araw at na tayo maaaring maghanap ng ating takdang aralin. Ba akong magsalita? Takot mo? Okay, ang cellphone ay dapat hindi gamitin sa loob ng silid at dahil nakadiskulo sa pag-aaral. Ngayon po, narinig ang mga panig ng bawat grupo at pati namin sa ating tagapakinig kung ang cellphone ay dapat ibawal sa loob ng silid-aralan. Aking ibalik ang ating guro na si Ginang Ana Marie Magdea. Ngayon, ating natunayan ang dalawang panig. Ang mga sang-ayon at hindi sang-ayon. Palakpakan muna natin ang ating sarili. Okay. So ngayon, atin na ibigay ang ano ang masasabi ng ating judge sa inyong pagpapaliwanag kung ang cellphone sa silid-aralan ay dapat ba nating pagbawal. So ating ibigay ang resulta ng isa sa ating judge na si Ginang Sylvia Herodias. Doon sa aming naobserbahan, sa mga manarinig namin na inyong mga paliwanag, aming napag-usapan na isa lamang ang dapat nating paniwalaan. Okay? So lahat kayo magaling lahat ang sagot nyo. Palakpakan ko na! Magaling na lahat ang sagot nyo. Pero may isang grupo talaga na ang kanilang sinabi ay magaling na magaling kasi kung hindi natin ito susundin, malamang hindi kayo makinig. So, ang nanalo dito ay ang dapat ipagbawal ang cellphone sa loob ng classroom. So, doon sa hindi nanalo, very good pa rin kasi magaling kayo sumagot sa mga katanungan ng inyong guro. So, yun lang at magandang umaga sa inyong lahat. Sino ang nanalo? Sino nanalo? Palakpakan natin sila. Ay sila ay nanalo. Bakit? Dapat talaga ipagbawal ang cellphone sa loob ng... Bakit? Dahil ang cellphone ay nakatulong sa ating at di na tayo makikinig sa guro. Ngayon, bigyan natin ng isang driver's cup ang ating sarili lahat-lahat. Go!